Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 72 to 80 sa manga series ng Gachakuta. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Muling ipinakita sa atin ang panahon noong isinasaad ni Engine na siya ang magiging simbolo ng pagkakaisa para pagbuklurin ang kanyang mga kaibigan sa ganitong napakadelikadong sitwasyon na kaagad nga ring na-question nitong si Bundus. Kung sa tingin niya ay ganoon na lamang kadali niyang magagawa ang kanyang nais na mangyari. Lalo na sa ganito kalaking aberrant beast. Kaya't sinagot naman siya nitong si Boy Payong na sa totoo lamang ay mas magiging enggrande pa nga daw ang pasabog na kaniyang magagawa. Tanging ibigay lamang ang lahat ng kaniyang makakaya at tiyak na magagawa nilang makalabas sa loob nitong dambuhalang basurang halimaw. Kasabay ng pagtalon, papalabas ng imburnal. Muli lamang hindi magawang paniwalaan nitong matanda ang naging pahayag ni Engine na wala nga ding paki kahit anong paliwanag pa ang kanyang isaad. Inatake nga niya ang pader na nasa kanyang ibaba gamit ang payong at agad na tinawag ang atensyon nitong sina Brot at Dia. Hindi naman makapaniwala etong si Bundus sa kanyang nasisilayan at hindi makapaniwalang magagawa nitong si Engine na matukoy ang eksaktong kinaroroonan nitong iba pa nilang mga kasamahan. Mabilis namang tumugon etong dalawa sa payag ni Boy Payong kung kaya't buwat sa pagkabigla nitong matanda ay nakuha niyang magtanong kung papaano ito nangyari at kung may makabagong teknolohiya nga daw ba silang ginagamit para ito maisagawa. Nakangiti namang sinagot siya nitong si Brot na wala silang ganong kagamitan. Bagkus tanging bumabatay nga lamang daw etong si Engine gamit ang kanyang instinct na talagang mas lalong hindi magawang paniwalaan nitong si Bundus. Pagkatapos ay ipinakita sa atin na tuluyan na ngang narating nitong si Engine ang kinaroroonan nitong leader ng mga Vandals na kasakasama etong si Rudo na hindi nga din makapaniwala sa biglaang pagsulpot nitong si Boy Payong. Naging alisto naman etong si Zodil buwat sa pagdating ni Engine at talagang hindi makapaniwalang magagawa niyang marating ang kanilang lokasyon sa pamamagitan ng pagdiril ng mga pader. Ngunit ayon pa nga sa kanya ay hindi ito nangangahulugan na magagawang tahakin ng iba pa nilang mga kasamahan ang nasabing lugar. Ngunit ang kanyang naging payag ay nawalan din ng saysay at agad na kanyang kinain. Buwat nang nagsimula na ngang magsipagsulputan etong si Nadia, Brot, Ryu na akay-akay etong si Zanka, habang etong si Gita ay nananatili pa ring nakandusay sa lapag buwat sa sakit ng ulo dahil sa biglaang paggalaw nitong dambuhalang basurang halimaw. Wala ngang masabi etong si Zodil habang ayon naman dito kay Rudo na mukhang ang lahat nga daw ng kanyang mga kaibigan ay ayos lamang. Gayun din, literal na nababagot na nga raw siyang makinig sa mga walang kwentang payag niyang binibitawan at nasambit na malamang ang tila ba malaking bukol sa isang sulok ang siyang tumatayong core ng nasabing halimaw. At dahil naroroon na nga daw ang lahat ng kanyang mga kasamahang janitors, ay tiyak na nauunawaan na nitong leader ng mga Vandals ang kanyang nais ipabatid sapagkat ito na ang magiging katapusan ng kanyang ipinagmamalaking eksperimento. Tiningnan naman siya ng matalim nitong si Zodil at isinaad na tama nga daw itong binata sapagkat malapit na niyang masilayan ang resulta ng eksperimento at mauunawaan ang posibleng mangyari oras na kanilang natawid ang lugar na tinatawag nilang border mga master. Doy napatingin nga etong si Engine dito kina Ryu habang hawak-hawak si Zanka at natanong kung mayroon nga daw bang ibang ginawa itong dalaga na kaagad namang sinagot nito na wala siyang masamang ginawa at hindi siya pumaslang ng sinuman habang patuloy na gumagalaw ang buong paligid. Samantalang naging seryoso nga din etong si Zodil habang sinasambit na medyo natagalan nga daw ang oras na kinakailangan nila bago ito maisakatuparan. Buwat nang dito na nga raw mag-uumpisa ang kanilang paligsahan. Kung magagawa nilang mapigilan etong kanyang eksperimento bago pa tuluyang marating ang tinatawag na border na posibleng ikamatay nilang lahat habang masisilayan nating tuluyan na itong lumipad sa himpapawid. Ngunit wala namang pakay sa kanyang mga pinagsasasabi etong ating pangunahing tauhan na nagmamadaling tinahak ang kinaroroonan nitong core ng dambuhalang basurang halimaw. Nauunawaan nga daw niya na kinakailangan nila itong mapigilan at kagaya nga daw ng kanyang nasilayan sa nakaraang field trip nung sumali siya sa mga janitors ay malamang na kapag nawasak nila etong dambuhalang core ay tiyak na magagawa nilang magtagumpay kasabay ng paggamit niya ng kanyang jinky na isang nail gun na kaagad nag-transform sa panibagong kaanyuan nito. Agad nga siyang nagpakawala ng napakaraming pako mula sa nasabing kagamitan na talagang ikinamangha nitong si Engine at naikumpara pa nga ito sa klase ng mga bala ng baril habang etong si Ryu ay wala ngang ibang masabi sa kanyang nasisilayan. Literal na tinutumbok na nga nitong mga pako ang kinaroroonan nitong core ng halimaw. Subalit bago pa man nito tuluyang marating ang kanilang pinaka-target, ay may isang kakaibang kamay ang lumabas mula sa uka ng kalupaan na matagumpay ngang napigilan ang nais na isagawa nitong binata.
na kapwa hindi inaasahan nitong si Engine. Paliwanag nga nitong si Zodil na ang eksperimento at ang kanilang mga pagsasanay ay hindi pa nga raw nagwawakas, habang ang payag ng iyon ay kinumpirma din nitong matandang si Bundus sapagkat ang kanyang training nga daw bilang isang Vandals ay hindi pa niya natatapos at isa pa lamang siyang maituturing na rookie. Hindi naman makapaniwala etong sinabrot sa naturang payag habang ayon naman sa matanda na oras na upang ipakita niya ang kanyang totoong abilidad at kaniya silang tatalunin. Nagkatinginan naman etong sina Engine at Ryu sa isa't isa kung saan ay agad nilang naunawaan ang kanilang nais ipabatid at kapwa naging mabilis ang kanilang pagkilos upang lagpasan etong kinaroroonan nitong si Bundus. Subalit sa kabilangan ng kanilang ginawang aksyon na kumilos sa magkabilaang panig upang sana'y mahati ang atensyon nitong matanda ay pareho pa rin silang napigilan ng kaniyang dalawang mga galamay. Ganoon nga rin sana ang ginawa nitong sina Dia at Brot, ngunit kapwa nga rin katulad nang nauna nilang makasamahan ang kanilang sinapit mula sa napakaraming galamay, mayroon etong matanda. Do'y makikita nga rin nating patuloy lamang etong si Rudo na sinusubukan sanang patamaan ng bala ng kanyang nail gun ang pinaka-core nitong dambuhalang aberrant beast. Ngunit maging siya ay hindi nakaligtas sa jinky nitong si Bundus. Nalikha mula sa mga prosthetic arms at mayabang pang nagtanong kung sa tingin nga daw nitong mga janitors ay magagawa nilang makatakas mula sa kaniyang mga kamay bago pa nila marating ang tinatawag na border, habang ipinapakita na mayroon pa nga daw siyang isang reserbang galamay na maaaring gamitin sa pakikipaglaban. Sa ibang dako naman ay ipinakita sa atin etong si Miss Impurnal na tinatahak ang kinaroroonan nitong si Nelde, na talagang mapipinta ang matinding galit mula sa nagawa nitong si Ryu laban sa kanya at lubos na naghahangad ng paghihiganti mga master. Samantalang muling ipinakita sa atin ang core ng dambuhalang aberrant beast kung saan ay lubos nga itong ninanais ni Rudo na tuluyang wasakin. Subalit labis nga siyang namomroblema buwat sa likas nga raw na napakahirap itong maisagawa dahil sa lakas na tinataglay nitong si Bundus. Patuloy at paulit-ulit nga niyang ginagamit itong kanyang jinky na yari sa nail gun, habang ito namang si Bundus ay madali lamang na nagagawang mapigilan ang lahat ng mga pakong pinapakawalan niya at hindi nakakarating sa mismong pinaka-target nitong binata. Sumali na nga rin sa naturang eksena etong si Engine at tinulungan etong binata kasabay ng paggamit ng kanyang jinky na payong patungo dito sa matanda, na agad nga ding napuna ang kanyang pagkilos at mabilis na ginamit ang isa sa kanyang mga kamay na tila ba humaba ang mga daliri at matagumpay na nagawang mapigilan ang pag-atake sa ng papakawalan nitong hindi makapaniwala si Engine. Ayon pa nga dito kay Bundus na itong araw ang kanyang tinatawag na hand number 3 na kaniyang nakuha noong siya ay 20 taon pa lamang, at ito ang panahon na nagsisimula siyang mangarap ng matayog. Do'y makikita nga din nating sumulpot mula sa di kalayuan etong si Ryu na sinusubukang wasakin ang kakaibang kamay na pumipigil kay Engine. Ngunit maging siya ay natigilan nga habang sinasabit nitong matanda na darating nga din daw ang panahon kung saan ay mauunawaan ng mga kagaya nilang kabataan na kapag sila ay nagkaedad na ay mas magiging konserbatibo na sila sa mga bagay-bagay, habang ginagamit ang kanyang hand number 6 na kaniyang araw nakuha nung siya ay 40 taong gulang na. Eto namang kamay na kaharap ni Brot ay ang tinatawag niyang hand number 2 na kaniyang nakuha nga rin nung siya ay 18 taong gulang pa lamang, na sumisimbolo sa mga panahon nung punong-puno pa siya ng kapilyuhan sa mga bagay-bagay. Eto namang si Dia ay ang hand number 5 na kaniyang nakuha nung siya ay 35 taong gulang na. At eto nga daw ang mga panahon nung hindi pa siya sigurado sa landas ng buhay na kaniyang tatahakin. Lubos na problemado na nga etong si Brot buwat ng batay sa kanyang nasisilayang abilidad, ay imposible nga daw na isa lamang rookie o bagito etong matanda, lalo na't madali nga daw nitong naunawaan at nakagawa ng isang magandang counter laban sa mga jinky na tinataglay ng bawat janitors na naroroon. At binigyang diin na isang araw veterano etong si Bundus. Pagkatapos ay napatingin nga siya sa kinaroroonan nitong wala pang malay na si Gita at lubos na nagnanais na sana nga daw ay magising na ito at magamit ang kanyang jinky na likas na magiging malaking tulong sana sa ganitong mga pagkakataon. Samantalang eto namang si Zodil ay tahimik lamang na pinagmamasdan ang lahat ng mga nangyayari at kampanteng na wika na mukhang magiging ayos lamang ang lahat at walang magiging problema sa kanilang mga layunin mula sa tulong nitong si Bundus. Masasabi nga daw niyang isang pambihirang pagkakataon ang makatagpo ng isang giver na may kakayahang gumamit ng napakaraming vital instrument ng sabay-sabay at malamang na wala silang magagawa upang makalagpas sa isang matanda. Maya-maya pa ay lumabas mula sa kanyang gilid na bahagi etong si Miss Impurnal at isinaad na kaniya na nga raw nakuha etong si Jabber
Kaya't matapos itong mapag-alaman ng leader ng mga Vandals, ay kaniya ng tuluyang napagpasyahan na oras na upang sila ay umalis sa naturang lugar. Samantalang eto namang si Rudo ay patuloy lamang sa pagtanggap ng mga pag-ataking pinapakawalan nitong Kamao na nasa kanyang direksyon at labis na nahihirapan. Nakuha namang magpasalamat pa nitong si Bundus buhat ng dahil nga daw sa kanilang ginagawa ay kanyang perpektong na ipapamalas ang kanyang buong potensyal na tinataglay. Sa mga oras na iyon ay puno na ng pangamba ang isipan nitong binata at iniisip ang natitirang oras para sa kanila bago pa tuluyang marating nitong dambuhalang trash beast ang tinatawag na border na magdadala sa kanilang posibleng kamatayan. Hindi na nga niya alam ang gagawin sapagkat kahit nga daw etong si Engine ay walang magawa at hindi makalagpas sa dambuhalang kamay na tinataglay nitong si Bundus. Ngunit ang kanyang pananaw ay bigla na lamang nagbago nung kanyang maisip ang kahalagahan ng kanyang gloves na pamana pangaraw sa kaniya nitong si Recto. At hindi lamang iyon, sapagkat eto nga raw mga pinangahawakan niyang itinuturing bilang mga basura ay lubos niyang mas pahahalagahan pa, katulad ng pagpapahalaga nitong matanda sa kanyang jinky. At nangangahulugan nga daw ito na may potensyal siyang tinataglay upang mas lalo pang lumakas, kasabay ng muling pagbabago ng nail gun na kanyang ginagamit, na ngayon nga ay nagmistulang isang kakaibang kanyon mga master. Lubos na nanlaki ang mga mata nitong si Bundus at hindi makapaniwala sa kanyang nasisilayan, buhat ng maihahalin tulad sa upgraded na kanyon etong Jinky na ginagamit sa kasalukuyan nitong ating pangunahing tauhan. Maging etong ang si Ryu ay ganoon din ang naging reaksyon at naguguluhan buhat nung unang araw ay simpleng nail gun lamang ang kanyang ginagamit at napapaisip kung panibagong item na naman ang ginagamit nitong binata na agad namang sinagot ni Engine ng hindi, sapagkat ito nga daw ang kanyang kaninang nail gun na kanyang unang ginamit, na mas lalo lamang ipinagtakang marinig nitong si Miss Gunting. Ipinaliwanag nga nitong si Engine ng abilidad nga raw na tinataglay nitong si Rudo ay kaya niyang pumili ng hanggang 3 sirang mga kagamitan o basura at kaniya itong na-enhance upang kanyang maging sandata. Malamang nga daw na gumamit pa siya ng 2 pang naitabi niyang mga gamit at sa tulong ng matinding konsentrasyon niyang tinataglay ay kaniya itong naipagsama-sama at nakabuo ng panibagong sandata na kanyang magagamit sa pakikipaglaban. Agarang nabahala nga sa kanyang napag-alaman itong dalaga at na-question etong si Boy Payong na kapag ginawa nga raw ito ni Rudo ay malamang na mauubusan siya ng lakas at mawawalan ng malay pagkatapos na maisagawa. Ngunit ayon naman kay Engine na kung pagbabatayan ang aksyon nitong binata para sa naturang bagay sa kasalukuyan ay kaniyang masasabing wala na nga raw paki etong si Rudo sa kung anuman ang mangyari sa kanya pagkatapos nito. Agad nga ring napagtanto nitong matanda na batay sa naging aksyon nitong ating pangunahing tauhan ay malamang na handa na nitong gawin at ibigay ang lahat ng kanyang makakaya para sa isang pag-atake kung kaya't dapat na siyang maging mas handa pa at mas maingat sa mga posibleng mangyari. Lalo na't ang pigilan ang mga taong gawin ang mga bagay na puno ng kahangalan ang pinakamahirap nga daw na gawin mga master, habang itinutuon ang lahat ng kanyang mga kamay para dito sa sandata nitong ating pangunahing tauhan. Kasabay nga ng pagtaas ng kanyang kaliwang braso, gayon din ang matatalim na titig para dito sa matanda, ay ang agaran niyang pagpapakawala ng napakalakas na pag-atake gamit ang kanyang upgraded na Jinky at nagpakawala ng napakalaking pako patungo sa kinaroroonan nitong kabadong matanda. Ngunit magkaganoon man, ay pilit pa rin itong pinigilan ng kanyang mga galamay at sa kabila ng lakas ng pag-atake nitong si Rudo, ay napagtanto nitong si Bundus na magagawa pa rin niya itong mapigilan. Ngunit ang sanay kampante na niyang pag-iisip ay tuluyan din nasira buhat nang muli niyang mapuna etong binata na muling ang isinaad na saluhin pa nga daw nitong matanda etong isa pang pag-atake niyang pakakawalan. Kasabay ng daglian nitong pagtama sa mga galamay ni Bundus na siyang tuluyang sumira at winasak ang Jinky nitong gulat na matanda mga master. Hindi nga makapaniwala itong matanda na miyembro ng Vandals sa dagliang pagkawasak ng kanyang Jinking mga kamay. At kahit nga maging etong si Rudo ay ganoon din ang naging reaksyon, kasabay ng malakas na pagsabog sa pader na nalikha nitong dambuhalang pako na pinakawalan nitong ating pangunahing tauhan. Ang nasabing pangyayari nga ay marang pinagmamasdan naman nitong si Zodil mula sa di kalayuan, habang etong si Nabrot ay labis na nanghihinayang buhat sa muntikan ng araw sanang magtagumpay etong si Rudo, na wasakin ng core nitong dambuhalang halimaw. Ngunit eto namang si Engine ay nababahala para sa kalagayan nitong binata, at kagaya nga ng kanyang hinala ay kasalukuyang napaluhod na ito sa lapag at mababakas ang labis na panghihina mula sa aksyong kanyang naisagawa. Sa mga sandali nga ding iyon, ay maririnig ang pagsasaad ng reklamo nitong si Bundus mula sa naturang pag-atake. Gayon din, sa kabila nga doon na magagawa pa niyang maayos etong nawasak ng Jinky,
Ang masilayan nga raw itong nasa ganitong estado ay lubang napakasakit para sa kanyang damdamin. Samantalang matapos ngang magawa nitong binata na gamitin ang buong potensyal na tinataglay nitong kanyang nalikang Jinky, ay tuluyan na nga itong nawasak katulad na nangyari sa amulet nitong si Grease. Doy sumingit na nga rin sa eksena etong si Zodil na pinuri ang nagawa nitong matanda at inatasan etong si Bundus na tahakin na ang kanyang kinaroroonan. Buhat nang dumating ng araw ang kanilang pinakahihintay na oras habang masisilayan etong dambuhalang aberrant beast na marahang lumilipad habang nasa loob nitong napakalaking trash storm. Nabigla nga etong matanda sa kanyang narinig habang binibigyang diin nitong si Zodil na sapat na ang mga impormasyon na kanyang nakalap. Gayun din ang mapag-alaman ang lakas ng gloves mayroon etong si Rudo, kaya't wala nang anumang rason para sa kanila upang manatili pa dito. Agad namang sinunod siya nitong matanda habang ito namang si Rudo ay kinuha ang kanyang atensyon at isinaad ang tungkol sa kanyang nawasak na Jinky. Maraang gumawa naman ng hand sign etong si Bundus at kasabay na ang lahat ng mga nawasak na galamay niya ay dahan-dahang nagsimulang tahakin ang kanyang kinaroroonan. Pinuri nga niya ang nagawa nitong ating pangunahing tauhan kontra sa mga prosthetic arms na kanyang pagmamay-ari at muling nasambit na magagawa nga daw niyang ayusin muli etong nawasak niyang Jinky. Patuloy naman etong si Rudo sa pagsigaw at tinahamak ang aksyong planong isagawa nitong sina Zodil. Sinagot naman siya nitong leader ng mga Vandals na ang lahat ng mga nangyayari sa ngayon ay batay sa kanyang orihinal na plano at kasama nga lamang daw siya sa kanyang mga isinasagawang eksperimento. At bilang kanyang maituturing na Guinea Pig ay nararapat lamang silang manatili sa kanyang ginawang hawla na agara namang hindi nagustuhang marinig nitong ating pangunahing tauhan. Ngunit ang kanyang pagkundina ay sinanggot lamang nitong si Zodil na sa halip na siya ay mag-aksaya ng oras sa paghihimutok ay bakit hindi na lamang sila mag-focus sa pagwasak nitong core ng dambuhalang aberrant beast. Subalit huli na nga daw ang lahat para sa kanila buhat nang maisa pa silang bago nilang recruit ang labis na naghahangad na sila ay makita. Kasabay ng paglabas nitong si Nelde na ngayon nga ay literal na punong-puno ng galit at agarang napatingin dito sa direksyon nitong gulat na si Ryu mga master. Pagkatapos ay pinakita sa atin ang isa sa mga lungsod kung saan ay malapit sa kinaroroonan nitong nagaganap na trash storm. Gayon din masisilayan nga natin dito ang isang tahanan kung saan ay pinag-uusapan nitong dalawang mag-ama ang nagaganap na bagyo at natanungan nitong bata kung literal na hindi aabot ang nasabing trash storm sa kanilang kinaroroonan na siniguro naman ng kanyang ama. Subalit hindi pa nga natatapos ang kanilang pag-uusap ay kanilang agad na nasilayan ang mabilis na pagbagsak ng isang dambuhalang LSC malapit sa kanilang kinaroroonan na talagang labis ng mga itong ikinabigla at ikinabahala kasabay ng tuluyang pagkwestiyon kung sadyang magiging ayos lamang ang lahat ng mga kagaya nilang mamamayan habang nasa loob nitong lungsod. Pagkatapos ay muling ibinalik ang eksena sa mismong kinaroroonan nitong si Naruto at Zodil habang eto namang si Miss Kuryente ay masisilayan nating lumulutang na para bang si Storm. Buhat sa lakas ng kidlat na kasalukuyang bumabalot sa kanyang mga buhok. Naguguluhan naman etong si Rudo sa klase ng kanyang tinataglay nitong si Nelde habang agad namang naunawaan nitong leader ng mga Vandals kung ano ang kahulugan ng aksyong isinasagawa nitong kanyang kasamahan at labis na namamanga sa mga kakayang ipinapamalas ng lahat ng mga naroroon. Tinawag na nga niyang atensyon nito si Miss Imbornal at nasambit na dapat na silang kumilos buhat ng posibleng malagay pa sila sa alanganing sitwasyon kung magtatagal pa sila sa naturang lugar. Muli niyang kinuha ang atensyon nitong si Rudo at seryosong nawika na obserbahan nga daw ng mabuti nitong binata at matuto mula sa kanyang masisilayan kung gaano katindi ang determinasyon ng isang taong handang isakripisyo ang bagay na mahalaga para sa kanila at binigyang diin na kapag tapos ng araw ang lahat ay muli siyang babalik at kaniyang babawiin etong pinangahawakan niyang Watchman series. Pilit naman siyang pinapahinto nitong ating pangunahing tauhan. Buhat nang hindi pa nga daw niya nalalaman kung ano ang ginawa nila dito kay Amo na hindi naman ito pinakinggan. At ayon naman dito kay Bundus ay mukhang wala nga daw kay Didia talaga etong binata sa lahat ng mga nangyayari. Habang kapwa umalis na rin doon at naiwan etong binata na punong-puno ng galit. Ang pag-alis nga nitong mga kasama niyang Vandals ay kapwa na silayan nitong si Nelde habang inaalala ang mga panahon nung ipinagkaloob sa kaniya nitong si Zodil ang isang mumunting suklay habang marang nasambit sa kanyang sarili na ayos lamang ang lahat. Buhat ng sa ngayon nga daw ay tanging isa lamang siyang piyesa na magagamit ng kanilang grupo at ito ay sapat ng rason upang kaniyang ibuhos ang lahat ng kanyang makakaya para sa aksyong dapat niyang isagawa. Malakas at seryoso nga nitong isinaad na sa mga oras na itong araw, silang lahat ng mga janitors ay kaniyang tutustahin hanggang sa wala nang matira pa. Kasabay ng kanyang skill na tinatawag na last burst at mabilis na tinahak nitong matatalim na kidlat
ang bawat direksyong kinaroroonan ng bawat miyembro ng mga janitors na naroroon. At literal na silang lahat ay labis na ininda ang lakas ng kanyang pag-ataking pinakawalan, na sadyang walang planong huminto hanggang sa maisakatuparan ang kanyang pinakalayunin. Doibong tapang pa nga niyang nasambit na mabubuhay nga daw siyang malakas at mamamatay ng isang maganda, habang patuloy na isinasagawa ang pagpapahirap sa grupo nitong si Naruto mga master. Pagkatapos ay pinakita din sa atin etong si Fu na naluluha na nga sa isang tabi, buwat ng tuluyan siyang tinalikuran nitong si Zodil dahil sa kanyang kaduwagan. Nagrereklamo nga siya sapagkat walang sino man ang nais magbigay sa kaniya ng kautusan upang sanay maitama ang kanyang mga naging kahinaan. Patuloy nga siya nagmamaktol dahil wala nga daw siyang halaga kumpara sa dalawang rookie na kanilang miyembro, at iyon ang rason kung bakit siya mas piniling iwan ng mga ito sa nasabing lugar. Ngunit isang boses nga ang tumawag sa kaniyang pansin at nasambit na lubang nakakasurang pagmasdan nga daw etong kilos na isinasagawa ni Fu. Matagal na nga daw niyang alam na isang basura at lampa etong nasabing bata. Subalit sa halip na makadama ng kalungkutan etong si Fu ay nakadama pa nga ito ng kasiyahan, habang suwestyon pa nga nitong kanyang kausap na mas mainam na makipagpalitan nga siya ng kalagayan sa kanya at siya na ang bahala sa lahat. Dahil kung pinaliwala na nga daw siya ng iba niyang mga kasamahan, ay mas mainam na kanila na ring wasakin ang kanilang isinasagawang adhikain. Naagara naman sinang ayunan nitong batang si Fu, habang etong dambuhalang aberrant beast ay patuloy lamang sa isinasagawang pagtahak sa kalangitan patungo sa tinatawag nilang border. Sa kabilang banda ay patuloy din lamang ang isinasagawang pagpapakawala nitong si Nelde ng kuryente para sa mga janitors, habang hinihiling na sana nga daw ay magawa nitong aberrant beast na marating ang border bago pa tuluyang mawalan ng bisa ang kanyang kapangyarihan. Literal na hirap na nga ang lahat ng mga ito, at maging etong si Brot ay labis na nag-aalala para sa kalagayan nitong batang si Dia. Naalala naman nitong si Ryu ang kanilang naging interaksyon nitong si Nelde, maging ang paglalahad nito ng time limit sa paggamit ng kanyang jinki, kaya't labis siyang nagtataka sapagkat lubha nga nitong pinapahalagahan ang kanyang buhok na kasalukuyang taliwas na sa kanyang aksyong isinasagawa, na tila ba handa na itong isakripisyo. Galit nga niyang nasambit sa kanyang sarili na sana nga daw ay pinatay na lamang niya ang nasabing babae kanina, buwat ng sa ngayon ay hindi na nga daw niya magawang ikilos pa ang kaniyang katawan. Ngunit sa kabilangan ng isinasagawang napakalakas na pag-atake nitong si Nelde, ay makikita naman natin etong si Rudo na tila talaga ayaw sumuko, na pumukaw sa atensyon nitong dalawang babae. Labis na naguluhan nga etong si Nelde, buwat ng papaano nga daw nagagawa pang kumilos nitong binata sa kabila ng taas ng bultaheng kanyang pinapakawalan. Isinakripisyo na nga daw niya ang pinakamahalagang bagay para sa kanya, tanging magawa lamang gamitin ang ganitong klase ng kapangyarihan. Kaya't papaano nga daw etong si Rudo ay nagagawa pa rin kumilos, habang tila ba isa itong baliw na tanging ang hinahangad ay ang wasakin ng tuluyan etong pinaka-core ng dambuhalang aberrant beast, at ang ekspresyon nga ng pagmumukha nito ay labis na nagbigay ng pagkabahala para dito kay Miss Kuryente. Hanggang sa maya-maya ay tila ba nagkaroon ng kakaibang pangyayari dito sa pader na nasa likurang bahagi ng kinaroroonan nitong si Nelde. Ayon pa nga kay Engine na iyon nga daw ang bahaging tinamaan ng pako nitong si Rudo noong siya ay nagsagawa ng pag-atake, habang patuloy na nagsimula na nga ito sa pagguho, at kaniyang napagtanto na sila nga daw ay kasalukuyang nasa loob na bahagi ng trash storm, at kapwa ng laki ang kanilang mga mata nung tuluyan itong nawasak, at etong ang si Nelde na siyang pinakamalapit dito ang siyang unang hinigop ng pressure ng hangin na nagmumula sa labas na bahagi nitong dambuhalang aberrant beast. Pilit pa nga sana siyang kumakapit mula sa nawasak na pader upang sana'y maipagpatuloy ang kanyang pinakaplano. Ngunit sa uli ay tinangay nga siya ng hangin papalabas, at masayang nasambit na nagawa niyang dalhin etong grupo ng mga janitors sa naturang lokasyon, habang pinagmamasdan ang kalangitan na nasa kanyang harapan mga master. Sa mga sandaling nasa labas na nga nitong aberrant beast etong si Nelde, ay kasabay na kanyang naalala ang mga sandali nung unang beses na nagkaroon sila ng interaksyon nitong si Zodil, na pinuri nga ang gandang tinataglay ng kanyang buhok. Gayon din, lubos nga siyang nasisiyahan sa klase ng ganda ng tanawin mayroon etong himpapawid na nasa kanyang harapan. Subalit sa likod nga ng kagandahan nito, ay kapwa ay pinakita naman sa atin ang isang kakaibang nilalang na kasalukuyang nasa likuran niyang bahagi. At bago pa man niya ito mapuna ng tuluyan, ay napakabilis nga itong nagsagawa ng kakaibang pagkilos laban sa kaniya. Aminado nga siya sa kanyang sarili na dito na magwawakas ang kanyang buhay, at kaniyang nasambit na sana nga daw ay malaman nitong si Zodil na kapag ginangad nga daw nitong tahakin ang nasabing lugar, ay dito na rin magwawakas ang lahat
at mawawala ang kanyang mga pinaka-iniingatan at pinapahalagahan sapagkat ang nasabing border ay ang siya mismong tinatawag na watchman. Pagkatapos ay muling ibinalik ang eksena sa loob nitong Aberrant Beast at talagang nababahala etong si Engine dahil sa lakas ng pressure ng hangin na nagmumula sa labas. Kaya't malakas siya nagbabala sa lahat ng kanyang mga kasamahan na mag-iingat upang huwag matulad dito kay Nelde. Gayun din, kung wala nga daw silang gagawin, ay tiyak na mararating na nila ang tinatawag na border na maglalagay sa kanila sa kapahamakan. Sa mga sandalingang iyon ay marang napunan nitong si Rudo etong si Nelde habang nasa ere, kasabay ng napakabilis na pagdilim ng paligid sa kanyang kinaroroonan. Nakapwadaglian din lamang at agad na naglaho. Naguguluhan nga siya sa kanyang nakita habang eto namang sina Engine ay hindi na magkanda ugaga sa aksyong dapat nilang isagawa at tila ba iniisip na mukhang kinakailangan na talaga niyang gamitin kung anuman ang bagay na nasa kanyang maliit na bag. Lubos na nga siyang problemado habang mula sa gilid niyang bahagi ay makikita naman natin etong si Gita na nakatayo lamang at lubos na namamangha sa kanyang nasisilayan. At ang reaksyon nga niya ay lubos na ikinabigla ng kanyang mga kasamang naroroon. Kaya't naglian nga ang mga itong napasigaw at nagbabala sa posibilidad na matangay ng malakas na hangin etong si Gita at ninais na lumayo mula doon. Ngunit nakangiti naman itong isinaad na tanging nawalan lamang siya ng malay kanina at kapwa nga natanong ang kalagayan nitong si Rudo na muling ikinabigla ng kanyang mga kasamahan. Pagkatapos ay napakalma na nga sila at naunawaan na imposibleng matangay ng malakas na hangin etong bata na kasalukuyang nagtanong nga kung gaano kalaki ang kanyang pwedeng gamitin sa ngayon na sinagot naman itong si Brot ng 3 at huwag nga daw hihigit pa sa nasabing numero na sinang-ayunan naman itong batang babae. Pagkatapos ay nagsimula na nga itong kumilos at gumawa ng pag-ikot sa ere at ilang sandali pa nga ang lumipas at etong si Gita ay tuluyan na nagbago ng kaanyuan gamit ang kanyang kakaibang costume at tuluyang naging isa na ring napakalaking nilalang. Pagkatapos ay nasambit nga nito sa kanyang sarili na mukhang dapat nga daw ay masinigitan pa niya ang laki na maaari niya sanang gawin. At ang eksena ngang iyon ay labis na ikinabiglang masilayan nitong ating pangunahing tauhan mga master. Naging isang napakalaking nilalang etong si Gita na maihahalin tulad na sa isang Aberrant Beast at agad na naging alisto at tinakpan ng kanyang katawan ang butas na nalikha sa loob nitong halimaw na siyang nagbigay ng proteksyon para sa kanyang mga kasamahang naroroon. Pinuri nga siya ni Engine, buwat sa lubang kahanga-hanga nga raw ang Jinky na tinataglay nitong batang babae at kasabay na muling seryosong nasambit ang paghingi ng paumanhin sapagkat ngayon pa lamang nila maisasagawa ang kanilang tunay na trabaho habang nakatingin sa core nitong halimaw. Samantalang sa labas na bahagi ay pinagmamasdan naman nitong si Zodil ang Trash Storm kasama si Bundus at kaniyang nasambit na malapit nang mawala ang nasabing bagyo ng mga basura. Doy natanong naman siya nitong matanda kung ano ang kanyang pinakarason kung bakit etong Aberrant Beast di umano ang kanyang napagpasyang gamitin para sa naturang misyon patungo sa border. Dagdag pa nga nitong si Bundus na magpasangga ngayon nga daw ay wala pa rin nagtatagumpay na magawang makatawid sa nasabing lugar. Kahit ano nga daw bang espesyal sa nasabing Aberrant Beast, gayon din iniisip na posibleng may lihim na itinatago etong kanilang bossing. Seryosong sinagot naman siya nitong si Zodil na kaya nga daw niya iyon isinagawa ay dahil napapaloob dito ang kapangyarihan ng proteksyon hanggang sa maya-maya ay kanila itong nasilayang nahuhulog mula sa langit at dahan-dahang nawawasak buwat sa matagumpay ng nasira nitong grupo ng mga janitors, ang pinaka-core mayroon ito na tila ba isang susi at dahan-dahang naglalaho sa mga kamay nitong si Rudo. Nagsimula na rin gumuho ang lokasyong kinaroroonan nila kaya't agad na inatasan itong si Engine etong si Gita na kunin etong si Zanka na mabilis namang tinugon nito at silang lahat ay kumapit na sa katawan nitong Jinky ng nasabing batang babae. Habang kasabay ng pagbagsak nitong halimaw mula sa kalangitan, ay nakita din nitong binata ang botang pagmamay-ari nitong si Amo mula sa di kalayuan. Maya-maya pa ay muli ngang nagkaroon ng pagsabog na nalikha buwat nang tumalo na nga etong si Gita mula sa loob nitong dambuhalang Aberrant Beast. Agad nga din ito naganda mula sa ere para sa kanyang maayos na paglapag. Habang eto namang si Engine ay masayang pinupuri ang kahusayang ipinamalas ng lahat para sa naturang labanan. Sapagkat ang kanilang misyon nga daw para sa pagwasak nitong dambuhalang Aberrant Beast ay dito na nagtatapos mga master.